Pinagpalang araw nga po pala sa inyong lahat. Ito nga po ang iyong inday ay umaanggulo po muna, umaaura po muna sa cellphone bago po tayo mag-umpisa ng trabaho at bago po tayo pumunta kung saan. Nagluluto ako na tinolang manok. Kung pagluto pa lang po. Wala sila pasok, pinauwi na po sila galing sa school kasi medyo masama po yung panahon ngayon. Parang maulap siya, gano'n, pero hindi naman po siya. Ano na daw po sa pusang paa, gano'n. So, mag-iingat po tayo sa mga bata. Umuwi na po kayo, diretso po ng bahay. Tapos, magsuot po tayo ng pantakip po sa mukha. Ayan, yung mga pantakip po sa mukha. Ayan, magawa po nagluluto ng tinola kapag hindi po masyadong busy-busy, ganyan. Piniprito ko po muna yung manok. Bago ko po siya gawing tinola. Ganyan po ang ginagawa ko. Ayan. Ayan. Ayan yung pamangkin ko nabukas siya. So, nabukas ako naman nagtitrito. Tapos yung akin namang alaga, yung nag-aantay ng pagkain. O nga pala, yung pagkain niya pala ng alaga ko. Ayan. Saka lang ako ako magpapakain ng alaga habang ako'y nagluluto. Ingat po tayo. Medyo maulan po ngayon. Sa mga nakamotor, mag-iingat po. Sa patuloy sa mga tulong motorista, mag-iingat po tayo. Ito na, medyo ano na yung aking manok. Ito yan, diba? Ito isa ko. Ang aking gagawin yung tinolang manok. God bless po. Eto nga po pala yung aking pinipritong manok. Ayan. Bago po kasi ako magtinola o gawin po siyang tinola, ay piniprito ko nga po muna yan para may karoon lang po akong crunchy. Yan nga po may sayote po ako. Yan nga po yung aking sahog para sa aking gagawing tinolang manok. Tamang-tama po ito at akmang-akma dahil syempre may kanin din po tayo para po sa malamig na panahon. At ito na nga po ang ating pinipritong manok. Medyo brown na po siya. Ayan, nahanguin ko na nga po yan. Medyo ganyan lang po yung pagka-brown niya bago ko po yung gawing tinola. Kasi gusto ko po talaga sa tinolang manok. Yung medyo may crunchy po talaga sa sabaw. Kasi doon ko po mas lalong, hindi ko po nalalasahan yung lansap ng manok ko. Ayan nga po, tinahango na nga po ni Inday ang pritong manok. Ayan, iyan po yung first batch ko pa lang po ng aking pagluluto sa aking gagawing tinolang manok. Pasensya na po talaga, yan po ang style ni Inday ng kanyang pagluluto. Nasa atin naman po yung mga mare kung paano po natin lulutuin. At syempre sa kabilang kalan tayo na po ay maglagay po ng mantika at ayan na nga po yung second batch po ng aking pagluluto. Ayan, piniprito pa po ni Inday at ayan na nga po, luto na nga po ang first batch po ng aking pagluluto at meron pa pong natirang konti dahil medyo marami na nga po yung nasa kawali kaya hindi ko po ito sinabay-sabay. Ayan na nga po yung ating kaldero at syempre takmo po muna natin ang mantika at maglagay na nga po tayo ng bawang. Sa kaldero ko na nga po pala siya mga mare nilagay kasi nga po kung sa kawali pa po ay medyo maliit, isasabon po natin ng medyo maraming sabaw na naman po. At syempre lagyan na nga po natin ng sibuyas. Kasi nga po kapag sa kawali ililipat na naman po ni Inday, medyo maraming magiging hugasin ni Inday. Lagyan na nga po natin ang luya. Yan, medyo ginayat-gayat na nga po na luya yan. At yan na nga po yung aking mga sangkap para sa aking gagawing tinolang manok. Ayan, medyo halo-haluin lang po natin ang ating mga sangkap para sa gagawin nating tinola. Pasensya na po talaga kung nasa kaldero po kaagad. Ayan na nga po aking piniprito. At syempre medyo lakasan po natin ng konti yung apoy dahil hininaan ko nga po kanina. Dahil medyo susunog na nga po yung aking bawang at sibuyas. Dahil syempre sa kabila ay nagpiprito nga po ang inyong Inday. At ito na nga po ang aking siling green. Ilalagay na nga po ulit ni Inday yan. Ayan. At syempre, halo-haloin lang po natin ang mga sangkap ng ating gagawing tinolang manok. Sa pagluluto naman po mga mari, depende po yan kung ano pong gusto ng mga kakain po sa bahay nyo. Kung saan po sila nasasarapan, doon po natin gawin ang ating pagluluto. Kasi minsan kung ano po yung gusto natin, hindi na po gusto ng mga kakain. Hindi po kakainin, kaya nasasayang lang po. Kaya kung ano pong gusto ng mga tao dito sa bahay, yun po talaga ang niluluto ko. At syempre, sarap na sarap naman po sila sa aking niluluto, di ba? At ito na nga po si sayote, nilagay na nga po ni Inday. Ayan, medyo ginayat-gayat lang po ng konti ang sayote. Para nga po sabi ko, mabilis maluto para matipid po sa gas. Kaya wag pong lalakihan, sabi ko, ng pag-slice ng sayote. O diba, medyo nabubulos Inday. Yan na nga po, di pa nga po luto ang aking pinipritong manok. Ay, at anong oras na nga po yan ang aking pagluluto? Sabi ko, tanghali na, nag-uwian na yung mga bata. Hindi pa po ako nakakaluto dahil busy nga po ako sa opisina. Ayan, nilagyan na nga po ng tubig ni Inday. At syempre yung aking pampalasa, na huwag nyo na pong pansinin ang brand, mga mare.
Para nga po pala sa mga manunood nito at magla-likes at mag-share ay meron po tayong mapipili na bibigyan ng 200 pesos. So para po ito sa mga pasasalamat, para po sa mga nanonood ng aking mga video, BIGYOW. Ang ating pong niluto ngayon ay tinolang manok. Ayan. So ayan na nga po't kumukulo na ang ating tubig para sa tinolang manok. Inilagay na nga po natin ang ating manok sa ating kumukulong tubig. Ayan. Ilagay lang po natin lahat. Konti lang naman po ang aking niluluto. Hindi naman po yan marami. Sadya lang po marami po ang tubig para sa akin tinolang manok. Ayan nga po, mabalik nga po pala tayo. Syempre para po sa manunood po nito at mapipili po ako na bawat long video ko po ng 200 pesos. Magbibigay po tayo. Pasasalamat po natin sa ating mga followers. Ayan. Kaya medyo ilapag-lapag lang po natin ang ating mga numero po dyan sa baba sa comment section lang po. At ayan na nga po, hinalo-halo na nga po ni Inday. Tinikman na nga po ang ating tinolang manok kung tama na po ba ang lasa. Pasensya na po ulit kung medyo maraming sabaw. Kasi sabaw nga po ang mas marami ang hinahalo po sa kanin dito sa bahay. Dahil sabaw is life nga po dito lagi sa bahay. Lalo na po kapag ako po ang nagtitinolang manok o kaya may sabaw na ulam. Talaga marami po ang sabaw. Hindi ko rin po maintindihan kung bakit. At ayan na nga po mga mare, luto na po ang ating tinola. Kain na po tayo. Maraming salamat po Lord sa biyaya niyo po lagi. At nakakain po kami ng 3 beses isang araw po. At syempre ang inyong Inday, kapag kakain na po ng tanghali, dahil maulan nga po at nilamig nga po ako, magkakape po tayo kahit po tanghaling tapat. Magkakape po ako dahil ngayong pangalan po ako kakain ng almusal at saka tanghalian. Pinagsama na nga po ng inyong Inday. Ayan nga po yung kape, talagang umaapaw sa tasa ang aking kape. Kape is life po talaga tayo. Ayan, kakain na nga po ang inyong Inday. Kain na po tayo mga mare. Sabayan po natin lagi ang ating pamilya kapag kakain po para lagi pong masaya at sulit pong ating pagkain. Fast forward po tayo, kinabukasan nga po, lumuwas nga po ang inyong Inday dahil syempre pumunta na naman po doon sa kanyang trabaho. Ayan nga po yung paakyat po yan ng Antipolo. Kung mapapansin nyo po ay talagang si Haring Ulan ay para talagang bubuhos na siya. Kung nakikita nyo po talagang madilim po ang kalangitan natin. At halos anong oras na nga po yan, pero ganyan pa rin po ang ating nararanasan. Hindi ko nga po ito i-voice over para makita nyo po ang kagandahan ng ating kalikasan. At pagdating nga po ng Bagong Bayan, ako nga po ay dumaan po muna dito sa simbahan ng Padre Pio. Inutusan din po kasi ako ng amo ko na dumaan po muna dito para na po magkaroon ng offering mass. Kaya ang inyong Inday ay medyo nagdasal-dasal po muna at tamang-tama naman po na may simba po yan. Kaya kung mapapansin nyo po, marami pong tao ang pumapasok po dyan para mag-wish po. Siyempre, kailangan po natin ng spiritual na gabay para po sa ating pang-araw-araw. At kailangan po talaga natin sa panahon ngayon ay laging magdadasal at hihingiin natin kay Lord kung ano man po ang ating mga hinanaing sa buhay, kung ano man po ang mga problema natin para lagi niya po tayong gagabayan. Lalo na po sa mga problemang dumarating po sa buhay natin. Kailangan din po natin magpasalamat kay Lord sa lahat po ng biyayang natatanggap natin araw-araw. Hindi lang naman po sa mga pangangailangan natin, kundi pagpapasalamat din po at paghinging po din po ng tawad sa ating mga nagagawang kasalanan sa isip, sa salita at sa gawa. Ito nga po, hindi ko na nga po i-voice over po yung iba para marinig nyo rin naman po ang mas po na sa simbahan ng Padre Pio. Talagang napakabait po talaga ni Lord. Unang punta ko po talaga sa simbahan na yan. Sa buong buhay ko, ngayon lang po ako nakapasok na simbahan na yan. At bigla naman po bumuhos ng ulan na ibig sabihin po siguro noon ay mag-stay po muna ako sa kanya. At ako po muna ay manalangin po. Kaya ang inyong Inday ay talagang nagtigil po muna dyan. At nagmas nga po muna ako. Kahit konti lang doon may trabaho din po ako pagkatapos yan. Pero nag-stay po muna ako ng ilang minuto po para makapagdasal at makapagpasalamat po kay Lord. Kaya maraming salamat po Lord.
Hindi ko na nga po pala kinuhanan ng video po lahat dahil syempre maraming tao tsaka marami pong nananalangin. Kaya sabi ko ay hindi na po ako magbibideo. Ito nga po pagdating ko po ng Cubao, ganito nga po pala yung nangyari sa amin. Napakalakas po talaga ng buhos na ulan kaya napatigil po kami sa gilid muna dahil para nga po magpatilan ng ulan dahil sobrang malakas po talaga. At ito nga po ang aming naranasan. Talaga ayaw talagang tumigil ni Haring Ulan kaya ang inyong Inday mabuti na nga lang po at may karinderya po doon sa tabi kaya kumain nga po muna kami ng tanghalian. At ito nga po ang aking kinain sa tanghalian, nga po langka lang po na gulay at saka po isang kanin. At talaga naman sabi ko kumain nga po muna tayo at talagang nagutom na nga po ako sobrang lakas ng ulan. Hindi po kami makaalis ng Cubao dahil halos na nga po baha na nga po talaga ang pitwason po ng Cubao. Ayan nga po yung motor namin talaga nakaparada na po sa gilid. At pagdating nga po ng hapon, ito nga pat medyo madilim-dilim na nga po, ay umakyat nga po ako sa kuya ko, sa kapatid ko po. At doon nga po kami maghahapunan sa ibabaw, sitio ibabaw po kung tawagin. Ayan nga po, maulan po talaga din dito sa Baras kanina. Kaya kung makikita nyo po, talaga medyo madulas po ang daan, kaya magdahan-dahan po sa mga pababa at paakyat. Ito na nga po, at nandito na nga po ako sa bahay ng kapatid ko. At pagdating ko nga po sa bahay ng kapatid ko, ay tiyempo naman po na nag-iihaw pala ng pork and chicken at saka may talong nga po na ulam po namin para po sa hapunan. At ito nga si Inday may paturo-turo pang sabi ko nga ilagyan yung mga walang laman at medyo barang pa naman pa sa gilid. Kaya sabi ko lagyan ng isa pang manok o kaya dalawa pa o diba talaga may paturo-turo pa si Inday. Akala mo naman talaga siya ang nandoon sa pag-iihaw. Ayun nga po pala yung mga pamangkin ko. Syempre wala pong pasok ngayon. Kaya tumutulong po sila sa gawaing bahay. Syempre lagi naman po yan. Masisipag po yung mga pamangkin ko. Kaya proud na proud po ako dyan. Ay syempre si Inday nakaupo lang sa gilid. Dahil nga po nilalamig nga po ako kanina. Dahil nga po sa nangyari po sa Cubao kanina na malakas pang ulan. Inabutan po kami ng malakas na ulan. At ito nga po yung aking talong. 3 peraso lang po. Dahil medyo lang po nakayanan ng budget. Kaya 3 peraso lang po yung aming talong. At ito na nga po, kumakain na nga po kami. Kain po tayo mga mare. Maraming salamat po Lord. At meron na naman po kaming kinakain. At meron na po kaming pagsasaluhan ngayong hapunan. Ayan nga po yung aking kakainin. Kinakain. Ayan. Yung liempo lang po yan. At saka manok. At ito nga po si Luisito, ang aming bulilit. Ayan, nagpapasubo nga lang po sa akin. Sinusubuan ko nga po at busy po sa kakalaro. Do kumain na po iyan. Kaya lang sinusubuan ko pa rin po. Ayan nga po si Tikling. Medyo nakataas pa po ang paa ni Tikling. Kapag ito po talaga si Tikling kumakain, talagang sarap na sarap siya kapag nakataas po yung paa niya. Parang feeling niya, komportable po talaga siya kapag nakataas yung paa niya na kumakain siya. Ayan na si Luisito, sinusubukan ko na nga po. At ito na nga po, pauwi na nga po tayo. Natapos tayong kumain kasama sila Tikling. Ayan, medyo madilim na nga po talaga ang kalsada. At maraming salamat po dahil sa pagpababa nga po namin. May kasama po kaming patrol po ng pulis. Kaya safe na safe po talaga ang lugar namin. Maraming salamat po Lord sa biyaya.